Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan. At ngayong gabi, pag-uusapan natin yung mga putol natin na talakayan sa nakaraang vlog. Yung kung ano nga ba yung mga nararanasan ko, nararamdaman ko kapag umiinom ako ng gamot. At ano yung naging side effect nito sa akin. Medyo matagal-tagal na hindi ko nasundan yung vlog na yon. At syempre may pangako ako sa inyo na ito pa rin yung pagkukwentuhan natin, pag-uusapan natin. Ano, sa hinabahaba ng sakit na nagkaroon ako, yung GERD, acid reflux, anxiety, depression, may mga ilan na ikukwento ko sa inyo. Ito yung mga pangkaraniwan nangyayari, mahirap na nangyayari sa akin sa mga naranasan ko yung side effect ng mga gamot na prescribe sa akin ng doktor. Hindi naman lingid sa inyo, lagi ko na ikukwento, lagi ko nasasabi, lagi ko nababanggit sa mga vlog na ginagawa ko, yung tagal. Yung tagal na tiniis ko sa sakit natin. Since 1990, nagkaroon na ako ng acid reflux. Nauwi na at humantong na ito sa GERD at nagkaroon na rin ako ng anxiety at depression. At nakwento ko na rin, nasabi ko na rin sa inyo na so far, sa hinaba-haba ng labang yon, nakaranas na rin ako na off and on yung sakit natin. At nawalan din ako ng pag-asa na makakamtam ko itong nararanasan ko ngayon. At yun nga, bukod doon sa side effect na yon, ikukwento ko din sa inyo yung resulta ng pagsusuri, yung kwento ko sa inyo na tao ng pagsusuri sa aming opisina. At gusto ko kasing ibahagi sa inyo kung papaano ko nakukuha yung mga libre na pagpapasuri, pagpapa-check up, ultimo yung gamot na iinumin. Yan. Isa pa dito mga kaibigan, mga idol, pag uusapan din natin, ikukwento ko din sa inyo kung bakit ba ayoko nang uminom ng gamot. Kung bakit iniiwasan ko na yung pag-inom ng gamot. At yun na nga, sa tagal ko nang ginagawang topic yung practice na nakatulong sa akin, yung pagpapalakas na resistensya, pagkain ng mga masustansyang pagkain. Ibig sabihin, yung tagal ng kwento ko sa inyo, ginagawa ko na yon hanggang ngayon. Pero bakit meron pang mga nakita na ibang karamdaman sa aking cells, sa kabila ng practice na ginagawa ko ngayon? Tatalakayin natin yan, ikukwento ko sa inyo, at pag-uusapan natin ang at least maibahagi ko sa karamihan. Yan. Unang-una, ang gusto kong ibahagi sa inyo na isa sa pinakamahirap na nararanasan ko noong umiinom ako ng gamot at nagkakaroon ng side effect ito. Ito na ngayon dahilan ng sa haba ng pag-inom ng gamot, normal na mararanasan mo, at magkakaroon tayo ng side effect katulad ng nangyari sa akin. Lahat naman ng gamot, mga idol, mga kaibigan, hindi yan itinatago yung side effect. Nakasulat yan. Kung sabi ko nga doon sa nakaraan kong mga vlog dati pa, matagal na, pero ito ay natalakay ko na, nakwento ko na rin yung mga gamot nating binibili kapag kasama yung box, kapag kasama yung box na ibigay sa iyo, maraming nakasulat. Isa sa nakasulat dito yung side effect ng gamot. Pang matagalang side effect at pang mabilisang side effect. Lahat 'yan posibleng maranasan natin. At kapag katulad ko na hindi ko naman dati nararanasan yung side effect na yon, pero sa hinaba-haba sa tagal ng ginagamit ko yung gamot, nakaranas na rin ako. Naranasan ko.
Isa na dito yung sinasabi ko sa inyong hilo. Ano, ibang klaseng hilo, para siyang vertigo, pero hindi siya vertigo. Ang isa pa dyan, na naranasan ko yung panghihina. Habang umiinom ng gamot, habang nagtitik ng gamot, hanggang di pa naubos yung gamot, nararanasan natin yung panghihina na ang ini-expect natin, gagaling tayo, magiging okay tayo, magiging normal tayo, pero nakakalomoral na habang umiinom ka ng gamot, habang di pa naubos yung gamot mo, nanghihina ka. Yun yung ilan sa hirap na naranasan ko, sakit ng ulo, yung hilo, mga kaibigan, yung hilong hindi balanse. Ano, yung minsan mas nahihirapan ako, mas nararamdaman ko yun kapag naglalakad ako. Kasi may hilo na para kang lasing. Ano, kahit hindi ka nagiinom, ano, kahit wala kang inom, kahit kagigising mo lang, yung parang naglalakad ka na para kang sumusuray o para kang matutumba. Alam ko nararanasan nyo ito. Yun ay minsan dahilan doon sa gamot na iniinom natin. Pero hindi naman lahat mga idol. Hindi lahat na sinasabi ko ay tungkol lang sa gamot. Posible na meron kang ibang karamdaman na yun ang dahilan. Pero yung kinukwento ko, yung karanasan ko na nakuha ko sa gamot. Ano, yung itinigil ko yung gamot, nakailang nababago, nawawala. Dahil lang sa reaction lang ng gamot sa aking katawan. Parang agaw na nung katawan ko sa gamot na iniinom ko. Kaya nga nabanggit ko sa inyo, halos lahat marami. Talaga napakaraming klase ng PPI na nainom ko, pinapaltan. Hanggang dito sa huli, na tinigil ko nga, yung nakwento ko nung huling vlog, na sinabihan na rin ako ng doktor ko na wag ko nang ituloy, wag ko nang inumin. Magtiis na lang ako na dun sa antacid ang inumin ko. Kasi nga, may mga reaksyon ako nararamdaman. May mga iba akong napapakiramdaman sa katawan ko. At sinabi nga nung doktor na posible na baka nararanasan ko na yung side effect. Yun mga idol. Isa doon yung pananakit ng buto. Pananakit ng buto. At nakwento ko naman yun nakaraang vlog. Talaga hanggang ngayon, nung nag-vlog ako noon, in-upload ko na rin agad yun. At hanggang ngayon, ilang linggo na. Andito pa, masakit pa to, matagal to mawala. Nararanasan ko naman to talaga, matagal mawala. Yun, yung hilo na binabanggit ko sa inyo, na pagka naglalakad, napapatumba, kapag tumayo, parang tutumba pa rin. Kapag humihiga ka, para kang lulubog. Para kang lulubog. Iba yung hilo na umiikot yung para kang lumulubog. Yun. Ang tingin ko doon, balanse ang problema, nagiging imbalance tayo kapag may side effect yung gamot. Isa din sa pakiramdaman ko sa imbalance na to, yung kapag nagmamaneho. Kapag nagmamaneho, minsan mas mabigat yung isang parte ng katawan. Mararamdaman mo yan, lumiliko yung sasakyan. Mas ramdam na ramdam mo ito kapag ang minamaneho mo yung motorsiklo, yung dalawang gulong lang. Yung sa four wheels kasi, ramdam mo din na mabigat yung isang parte ng katawan mo. Kasi imbalance din yung sasakyan mo Parang may malambot na parte ng gulong na kung saan yung imbalance mong katawan, doon pumupunta yung sasakyan. Yan, isa yan sa tsaka kapag kaliliko ka, hindi mo agad may ibawi. Kaya ang ginagawa ko doon, binibituan ko yung manabela pag lumiliko ako, para ang sasakyan kasi may kusa yan. May kusa. Kaya yung binibituan ko yung manabela para kasi kung kapit mo yung manabela, napipigilan mo kasi nga, halimbawa, imbalance ka, ang katawan may papuntang kanan, kumabig ka ng pakanan, hindi agad siya babalik sa pakaliwa. Dapat babalik siya at aayon siya sa karsada. Ang mangyayari, tatabi siya sa kanan. Yun yung nararanasan ko minsan. Kaya ang ginagawa ko, binibitaw ko, pag kabig ko ng manabela, bibitaw ko yung manabela. Kung saan naman yung sasakyan na maglilibel talaga yan sa daan, sa karsada.
Ang mahirap yung sa sa motor. Minsan talagang tumitigil ako. Kasi pakiramdam ko sa motorsiklo parang flat. Yun yung ramdam na ramdam mo parang flat, parang gumigaywang yung motorsiklo mo. Ganun kasi yung pag napaplatan. Ginagawa ko, tumitigil ako, chinecheck ko yung gulong. Okay naman yung gulong. Alam ko na may imbalance ako sa katawan. Alam naman natin yung imbalance natin sa katawan minsan sa mata. Minsan dahil lang mata, dahil nagkakaroon tayo ng problema sa mata, lalo na kung umiidad ka, katulad ko, nagsasalamin ako. Ito. Minsan naman talaga dun sa sa balance ng katawan natin, yun yung dito sa may tenga. Yun yung dahilan minsan kaya tayo nagbibertigo. Yung imbalance na pinag-uusapan natin kalimitan yan, dito yan sa balance dito sa may tenga. May mga crystal dito na balance ng tenga natin. May mga exercise diyan para makorek yan, yung imbalance. Pero yung pagka ganun, sa nararamdaman natin, kapag tumigil ka naman sa gamot, kusa naman siyang umaayos, bumabalik. Nagkataon lang yung gamot talaga, parang hindi na siya tanggap ng katawan natin. Parang ayaw na nung katawan natin doon sa gamot na yon. Hindi na niya kaya yung epekto nung nadala nung chemical nadala nung gamot na yon. Yun. Pagka ganun mga kaibigan, pwede kang magkonsulta sa doktor mo para at least kung gusto mo pa rin ng ibang gamot, mabigyan ka ng ibang gamot. Ganun naman talaga yung mga doktor, papalitan lang yung gamot. Hindi niya patitigil yung gamot. Pero yun sa akin, ayoko na. Mas maganda, katulad ng ginawa kong practice na i-correct na lang kasi yung gamot talaga umaalalay lang sa atin yan, sa mga sakit natin. Pero hindi naman nawawala yung sakit natin. Kahit ikaw magsasabi niyan, nawala na ba yung sakit mo pamula nung nagsimula kang uminom ng gamot hanggang ngayon? 'Di ba hindi naman pabalik-balik lang din? Dahil totoo yung sinasabi ng karamihang mga doktor na advocate para sa mga natural na gamot. Yung mga palakasin yung resistensya natin, yung mga pangpalakas ng resistensya nga. Yun yung ginagawa katulad din na Docnan. Yan. Isang sample yan ng mga doktor na advocate niya na hindi gumamit ng synthetic medicine. Tama naman yung sinasabi nila, pero talagang totoo din na mabagal. Mabagal kasi yung kwento nga niya dati ni Docnan na wag kang magmadali na gumaling kapag may problema ka kasi kinokorek pa ng katawan mo yung problema mo. Hindi naman instant na naging problema mo yan ngayon kasi ngayon ka kumain ng mga toxic na pagkain na pinasok mo sa katawan mo. Hindi, matagal mo na siyang ginagawa. Siguro yung mga teenager ngayon o kaya yung mga age 20, kalimitan niya mga nasa 20, 30, yung mga magulang dyan, yung mga nanay niyan, lalo pa yung mga age na yon, yung mga 30, 25 to 30, hindi pa nun uso yung pump ng dede ng nanay, yung para may i-bottle yung at ilagay sa freezer yung gatas ng ina. Ang uso nun talaga nun, kapag ang nanay busy, nagtatrabaho, ang papainom ng gatas talaga, gatas ng baka. Sabi nga nung bakit mo papainumin ng gatas ng baka isang bata ang anak mo? Hindi ka naman baka. Kailangan gatas mo ang painom mo sa anak mo. Yun yung ibig sabihin ko doon. Since infant pa lang yung bata, the chemical na yung ang pinapakain mo. Nagsimula sa gatas. Simula sa gatas hanggang sa magkasakit ka ngayon. Gano'ng katagal na pinasukan ng toxic, ng basura ang katawan mo? Naipon siya, naging junk shop yung katawan mo. Ngayon, sinabi ko na ang pampalakas na resistensya, pampaayos ng ating sakit, para matanggal ang ating sakit, ay linisin, i-detox. Ngayon, kapag uminom ka ng detox, kapag ka nag-detox ka, kapag ka nag-cleansing ka, pag naglinis ka ng katawan, at kumain ka ng masustansyang pagkain, wag mong hintayin ngayon din gagaling ka na. Hindi. Yun yung gamot hindi naman talaga makapagpagaling. Ay yung pang ganong
proseso. Matagal na ito, sabihin natin, yun yung bahay na sobrang dumi, hindi kaya ng isang linisan, 'di ba? Yung pangkatawan mo na napakatagal mong ginawa, baka nga may mga kaibigan tayo dito na simula pagkabata hanggang ngayon may sakit na, baka hindi pa nakakaranas mag-cleansing ng katawan, 'di ba? No, isipin mo, imaginein mo ilang taon 'yon. Ibig sabihin, nakadikit na yung ano no, yung toxic nun sa katawan mo, yung basura nakadikit na sa iyo. Mahirap 'yan linisin. Pero malilinis at malilinis 'yan. Ano, kahit gaano kadumihan, malilinis 'yan. May mararamdaman kang pagbabago dahil siyempre nababawasan yung toxic. Ano, pero hindi ganong kalakas yung resistensya mo nung wala pang toxic yung katawan mo. Ano, nakaisip ka lang na maglinis ng katawan mo kasi may mga cells na humina sa iyo, may ibang cells na namatay na sa iyo. Kaya wag mong asahan na mabilisan yung paggaling mo. Kaya katulad ko, kahit na kumakain ako ng mga masustansyang pagkain, hindi ko iniisip na na magiging normal ako. Oo, magaling ako. Magaling ako. Bakit yun nasabing magaling ako? Kasi kahit pa paano, yung mga trigger sa sakit natin, hindi nagpapahirap sa akin, hindi na siya nagiging trigger. O kung maging trigger siya, dahil nasasasaan na naman ako doon sa mga improper na ginagawa natin, katulad ng lifestyle natin. Yung makabagong lifestyle kasi natin yung problema natin. Pero wala nga, sabi ko nga, wala tayong magagawa kasi nasa paligid natin yung lifestyle na yan. Kaya mahirap talikuran. Magagawa natin ang paraan na makapag tayo control, pero hindi natin kayang talikuran kasi andyan yan nasa paligid lang natin. Ayun, tuloy-tuloy lang, kahit ako tuloy-tuloy lang yung pag-cleansing ko. Kapag nakakaramdam ako, tuloy lang, cleansing lang kasi nababawi naman natin kahit pa paano. Yun, isa doon yung dahilan kung bakit kahit nagke-cleansing ako, kumakain ako ng masustansyang pagkain, may mga nangyayari pa rin na hindi maganda sa mga cells ko. Kasi nga, hindi ganun pa rin kalinis yung katawan ko. Kahit nagdi-detox ako na nagdi-detox, hindi pa rin ganun kalinis. Meron pa rin siyang dumi. Sa tagal ba, pero mo 47 years old ako, kailan ko lang siya nakilala. Tapos ang isa dyan nagpatindi, yung gamot nga. Sinasabi ko sa inyo yung gamot. Bakit? Kasi, oo, gamot siya. Nakakatulong siya, pero sabi nga ng mga doktor na advocate katulad din na Doc Nad, synthetic medicine yan, synthetic, may chemical pa rin yan. Yung chemical na yan, yung pa rin yung kalaban ng resistensya natin, ng katawan natin. Although may sangkap siya na nakakatulong, pero mayroon din siyang sangkap na nakakapagbigay ng problema o ng sakit sa atin. Yun mga idol. Yun yung gusto ko laging ipaliwanag. Ako, hulimat magaling, hahabol pa rin. Alam kong napakahirap, pero ginagawa ko. So far, so good. Kasi nakikita nyo naman sa akin, pinapakita ko sa inyo kahit nga yung bawal na bawal sa ating pag-inom, ginagawa ko. China-challenge ko sa katawan ko para makita nyo lang na kung ano magiging reaction sa akin noong mga bawal na ginagawa ko. Kaya ako pinapakita yon para makita nyo na gumanda yung resistensya ko. Dahil dito sa mga ginagawa kong practice sa pag-cleansing, sa pagkain ng mga masustansya. Na hindi nagaanong umiinom ng gamot. O otay-otay na tinitigil yung gamot. Kahit ito, kwento ko yung about sa ginagawa kong blood chem at saka iba pang procedure. Expected naman habang tumatanda. Actually, yung natin, age bracket natin ngayon, yung lifetime ba, yung
buhay natin, hindi natin maihahalin tulad do sa mga ninuno natin na humahaba sila napakahabang taon. Kasi nga iba yung lifestyle nila, iba yung lifestyle natin ngayon. Mas mabilis, mas madami mga kabataan ang nawawala kumpara do sa mga matatanda dati na umaabot ng napakahabang taon. Yan. Ibig sabihin, pagdating sa sakit, ganun din. Mas bata pa lang tayo, tinatamaan na tayo ng sakit kaysa sa katulad nila. Ito yung mga idol na ano na nangyari. Nabanggit ko ito doon sa nakaraang vlog. Meron pang procedure na nagawa sa akin na noong Monday lang ko nakuha. May ron pala ako dahil 'di ba yung triglyceride, yung triglyceride napakataas. Pinakita ko naman doon sa nakaraang vlog ipinost ko naman 'yon. Mamaya ipopost ko yung sa X-ray. Sa X-ray popost ko din dito. O ito na, ipopost ko na ngayon. Papakita ko na sa inyo ngayon yung X-ray. Ito na. Ito na. Yan mga kaibigan. Habang pinapanood yung X-ray, may nakalagay na sa baba na dito na nakita sa akin yung findings. Yan yung findings sa akin. Hindi ko alam kung ano yan. Tapos yan mga idol, nakita nyo naman yung findings. Yang nung hindi ko napansin yan yung doktor doon sa provincial hospital kasi ang libre dyan, lahat ng procedure naging libre yan, walang bayad kahit 5. Yun isang isang tulong ko sa mga kaibigan natin na nanonood. Lalong-lalo na yung mga nahihirapan sa kondisyon nila tapos nagtitiis dahil walang pera pampagamot. Hinihikayat ko kayo na ampuntahan nyo yung mga pampublikong pagamutan. May mga may mga proyekto na libreng pagpapagamot. Actually, yung foundation na pinuntahan namin dito na nag-cover do sa lahat ng mga procedure na ginawa sa aming libre. Ito hindi lang para dito sa amin sa Oriental Mindoro. Ito ay para sa buong Pilipinas. Yung foundation na yun. Ito yung malasakit. Yung malasakit, ang alam ko, national to At ang nagdala dito si Senator Bongo, hindi naman sa inaano ko yung kay Senator Bongo yung dinadala ko siya hindi natin pinag-uusapan dito yung politiko o politika. Pinag-uusapan natin dito yung foundation na makakatulong sa pagpapa-check up at pagpapagamot. Ayun po, libre po lahat yung procedure. Anong sinabi ko nga ng procedure na ginawa sa akin? Complete CBC, complete blood chem, urine test, ECG, X-ray. May mga kumuha sa amin to de echo, meron ding pap smear. Maraming Ako hindi ako nagto de echo. May mga kasamahan ako na nakita do sa ECG, kailangan magpa-to de echo, nagpa-to de echo sila. Lahat 'yun libre, walang bayad. Tapos yung check up bago gawin sa iyon, may magche-check up na doktor, libre 'yon. Tapos bibigay ka kung anong gagawin sa yung procedure. Tapos pag nakuha mo na, pagpapa-check up ka din ulit para mabasa yung resulta. Yun yung sinasabi ko, 2 doktor yung nag-check up sa akin sa resulta. Kasi yung una, rinesetahan ng provincial hospital. Hospital kasi ito, pag hospital yan, wala diyang halos kalimitan wala binibigay na gamot. Bibilin mo ang libre dyan yung pagpapa-check up. Dahil nga dun ko kinuha yung procedure, doon na rin ako nagpa-check up. Pero ako alam ko na may libreng gamot sa isang sa City Hall sa amin. Yung health center natin mga kaibigan, ang katotohanan niya, lagi may mga stock na gamot diyan. May doktor diyan, may mga ibang procedure din diyan. Libre yan para sa taong bayan. Nagpa second opinion ako doon sa doktor ng City kasi dito sa yun yung mga matataas sa akin, rinesetahan ako ng napakadaming gamot. Kaya ang ginawa ko, sa halip na bilhin ko yung gamot, nagpa second opinion ako doon sa doktor. Although pwede ko namang hingin yung gamot doon sa city, dadalhin ko yung reseta ng provincial hospital
ng doktor doon para sa city, sa butika ng city, para mabigyan ako ng gamot na libre. Libre naman yun, lalo na't may reseta ka ng doktor. Makakahingi din naman. Pero hindi yun ang ginawa ko. Ang ginawa ko, nagpa-check up muli ako doon sa doktor sa city. Kasi nga, para may second opinion ako, dahil ayaw ko na nga nung gamot. Ang sa akin lang, para may tanong ko rin, o confirm ko doon sa isang doktor, kung kaya pa ng Jetta. Ng pag-Jetta na hindi, kung talagang hindi kakayanin ng Jetta, tutulungan ko ng gamot. Yun nasa isip ko. Nung dito sa isa, sinabi ko yon sa provincial, pero binigyan pa rin ako ng gamot. Kaya dito sa city, tinanong ko, ang sabi sa akin ng city, talagang hindi kita bibigyan ng gamot. Kasi kaya pa naman yan. Kaya pa naman yan. Ang binigay lang sa akin, multivitamins. Yun, 130 pieces na multivitamins libreng binigay sa akin. May isang box. Kasi unang araw, pagpunta ko doon, naubusan na sila ng stock ng vitamins. Binigay lang sa akin 30 pieces. Tapos kinabukasan, pinabalik ako, may stock na sila, binigyan ako ng isang box. Yun. Yun yung may tutulong ko sa inyo, may i-share ko sa inyo mga idol na kung paano kayo magpapa-check up, kung paano kayo magpapasuri, mga treatment, kung paano kayo makakakuha ng gamot ng libre lahat. Yun yung doon kayo lalapit sa mga ganong institusyon. At yun ay makakatulong para sa katulad nating mga mamamayan. Mahirap ka man o mayaman ka, pwede kang mag-avail. Yung sa treatment mga idol, ang katulong noong Malasakit Foundation ay PhilHealth. Kaya wala akong binayaran kahit 5. Lahat kami, marami kami. Daan kami, mahigit 100 kami. Wala kami binayaran, nasabay-sabay mga idol. Wala kami binayaran kahit 5. Bali, nag-check up sa akin doktor 3. Nakatatlong doktor ako, magkakaiba. Yung una, check up muna bago mag-treatment, inassist siya. Tapos yung pangalawa, noong tapos na yung treatment, nagbasa at nagreseta na ng gamot. At itong pangatlo, libre pa rin sa City Health Center naman. Yun. Tsaka doon pala mga idol, yung sinasabi ko sa inyong x-ray na nakita, yung kaninang pinost ko, ang sakit pa lang yon ay sa puso. Bumabara yung ugat ng puso ko na delikado. Yun ay dahilan ng sa triglycerides. Masyado mataas yung triglycerides. Pero ang sabi nga sa akin ng doc, huwag ka matatakot. Saka nag-search na rin naman ako sa internet. 'Di ba sinabi ko sa inyo noon, natakot ako nung doon sa sa video nakaraan. 'Di ba kinuwento ko 'yon? Natakot talaga ako doon. Pero dahil hindi natin alam kung ano 'yun. 'Yun naman yung dahilan kung bakit nagkaka-anxiety tayo. Kasi hindi mo alam ang mangyayari sa iyo, hindi mo alam kung ano kalahatan Pero pag nalaman mo, naging malinaw sa iyo, mawawala yung anxiety mo kusa itong magre-relax ang katawan mo. Yun. At least alam ko naman na kung ano yun. Tinuro na lang sa akin kung paano mapababa yung triglycerides. At kung sakali, makikita natin doon kung magiging okay na rin ako doon sa nakitang yon. Ang payo lang sa akin, dahil nga may ganun, tuloy exercise, pagkain na masustansyang pagkain. Kasi energy daw yun eh. Energy na nakuha natin sa mga pagkain, na kapag kumakain tayo, hindi naman natin na ilalabas yung energy. Yung mga mga mantika, yung mga mga oil na pumapasok na dapat ay mailabas mo, maipawis mo. Hindi ko na ipapawis kasi nga sa nature ng trabaho ko, minsan isang linggo hindi mapapawisan lang pagdating sa bahay, Sabado at Linggo lang. Kailangan continuous na mapawisan ako doon para mailabas yung mga toxic na yon, yung mga yun yung ginagawa ko ngayon. Vitamins,
at saka pagpapawis, at saka dieta muna ako sa mga pagkaing bawal kasi delikado, pwedeng ma-stroke, magkasakit sa puso, yung heart attack, yung kondisyon na yun. Ang kagandahan lang, yung cholesterol talaga hindi mataas, dahil kung mataas din talaga yung cholesterol ko, cholesterol din naman kasi yung triglyceride, ibang klaseng cholesterol, pero yung tunay na, yung isang makikita mong cholesterol talaga do sa CBC, kung mataas yun, delikado. Iba pa yung maggamot para mapababa na agad yun. Kaso, hindi naman, yun lang naman yung mataas, kaya kaya pa sa exercise at saka mga dieta. Yun mga idol. Meron pa ba ako kukwento tungkol doon? Medyo mahaba yung vlog na to. Kasi kailangan kong ikwento lahat ito eh. At sana nakatulong itong kwentong ito sa inyo mga idol. Kung may nalimutan pa ako, di naman ito yung huli natin pagkikita, di naman ito yung huli kong pagkukwento sa inyo. Maraming beses pa naman na magkukwento. Subaybayan nyo na lang. Mga idol? At sana yung pa rin dating ginagawa natin. Like na lang. Like. Kung nagustuhan mo yung kwento ko, kung nakatulong sa iyo yung kwentong ito, at kung may mga kapamilya ka na may ganitong kondisyon, pwede mong i-share sa kanila para at least matulungan natin sila. Yun lang mga idol, at God bless you. Ingat tayo, ingat pa rin talaga tayo. Yun yung magandang gagawin natin, lalo na yung umaangat yung numero ng edad. Yun mga idol, thank you, at kahit ganun malakas pa rin ako, at nakakangiti pa rin ako, nag-share pa rin ako sa kabila ng mga nararanasan ko. Yung mga nararanasan kong ito, yun nga pala mga idol, bukod sa baka malimutan ko, hindi porke kumakain ka ng masustansyang pagkain okay na. Minsan kailangan din natin tukuyin yung mga kinakain natin masustansya. Minsan kasi kapag tumataas yung numero ng edad mo, may mga pagkain, kasi humihina talaga yung cells kasi nga sa lifestyle natin. May mga pagkain na kahit masustansya, bawal naman doon sa isang cells na humihina. Cells ng katawan mo na humihina. May ganun yun. May ganun talagang ang katawan natin. Kaya yun lang mga idol. Thank you ulit. Kita-kita tayo sa mga susunod na video natin. Bye-bye.